Nagising si Christel sa hindi pamilyar na kwarto. Kunot-noo siya habang pinalingga ang mga mata sa buong paligid. You finally waking up. Are you okay? Napatingin siya sa nagsasalita at si Gray ang nakita niya. Kunot-noo siyang nakatingin dito. Inalala niya ang nangyari. Dinala siya dito ni Gray, kasama niya ang dalawang kapatid na sina Alicia at Zahara. Pero bigla na lang nanakit ang ulo niya nang nakita niya si Sophie, hanggang sa nahilo siya at tuluyan nagdilim ang paningin niya. Nasaan ang mga kapatid ko? Ang unang nanulas sa labi niya. Nag-alala siya sa dalawang kapatid. They are fine now. Nag-iiyak silang dalawa kanina dahil sa nangyari sa'yo pero ngayon, they are fine. Naglalaro na sila kasama ang anak ni Sophie na si Shania. Nakahinga siya ng maluwag. Buong akala niya nag-iiyak pa hanggang ngayon ang mga kapatid. Nag-alala siya ng sobra ng mga ito. Huwag ka munang bumangon. The doctor said that you need to rest kahit ilang oras lang. Baka mahimatay ka muli, ani nito sa kanya. Akmang babangon na sana siya. Ano? At sinong mag-aalaga sa mga kapatid ko? At saka I need to talk to your designer para ma-finalize na namin ang plano. Magpahinga ka muna sandali. Pwede naman kayong mag-usap mamaya pagkatapos mong magpahinga. And about Alicia and Zahara, ako ang bahala sa kanila. I will take care of them. Anito na nagpataas sa kilay niya. Gray Saturday on a sunny bench at the beach resort, watching Alicia and Zahara play nearby. The girls were full of energy and stubbornness. He smiled as Alicia tried to build a sandcastle where the wind kept knocking it over. Zahara wouldn't wear her sun hat, no matter how many times he asked her to. Hindi siya makapaniwala na papayag si Christel na siya muna ang mag-aalaga sa mga ito. Nagsimula na sa kakulaitan ang dalawa pero hindi naman siya naiinis. Hindi naman mahaba ang pasensya niya sa mga bata, sa dalawa lang talaga na to hamaba ang pasensya niya dahil siguro sa katotohanan ng mga kapatid ito ni Christel at sobrang gone ng loob niya dito. Old man, I don't want the hat. Zahara pouted, crossing her arms. I understand, darling, but it's important to keep your head safe from the sun, he said calmly, bending down to talk to her. How about we make a deal? You wear the hat for a bit, and later I'll treat you to some ice cream. Tila naman nagningning ang mga mata nito sa sinabi niya. Okay, but it better be chocolate. He chuckled, placing the hat on her head. You've got a deal. Old man, is there a warm ice cream here? Si Alicia na hindi pa rin nakalimutan ang warm ice cream na pangarap nito. Si Alicia na naman ang hinarap niya. Mabuti na lang, hindi ito kasing tigas ni Zahara at isinuot nito ang sun hat nito. Sweetie, there is no warm ice cream but who knows soon. Because of you. Someday, maintindihan din ito na talagang napaka-impossible ng sinabi niya dito. Okay, I want a strawberry ice cream then. No problem, sweetie. Naglalaro muli ang dalawang bata. As he watched the twins, his thoughts drifted to their sister, Christel. Ang babaeng minahal niya pero sinaktan lang niya. Kung mga anak kaya nilang dalawa ni Christel ang inaalagaan niya ngayon, gaano kaya kasarap sa pakiramdam? Ang totoong dahilan talaga kaya naglakas loob siya na alagaan ang dalawang bata kahit pa hindi niya alam kung makakaya ba talaga niya hindi pa kasi niya naranasan ang ganito ay maliban sa gusto niyang mapalapit sa dalawang bata, he wanted to show Christel that he could be responsible and caring, to prove that he could be the man she needed. Old man. Alicia called out, pulling him from his thoughts. Come help me with the castle. All right, I'm coming, he said, moving over to join her. As he helped Alicia with her sandcastle, he felt a pang-off langang. At hindi niya maintindihan kung bakit ito na lang ang naramdaman niya. After Gray and Alicia finished building the sandcastle, Zahara accidentally bumped into it, causing it to collapse. Alicia felt sad and started crying. She looked at Zahara with anger and disappointment, her hands clenched into fists. Zahara, why did you do that? Si Alicia, namamasa ang mga mata nito dahil sa nangyari sa sandcastle nito. I didn't mean to, Zahara said, her lower lip trembling, and her eyes filling with tears. Naramdaman ni Gray na mag-aaway na ang dalawa kaya kaagad siyang umupo sa pagitan ng dalawa, pinaghiwalay niya ang mga ito bago pa magkasakitan ang mga ito.
Ganito pala mag-alaga ng mga bata pero kaya niya ito. Mukhang masusubukan talaga ng sobra ang pasensya niya. Elisha, Zahara, it's okay, Grace said calmly but firmly, trying to calm them down. Accidents happen, Zahara didn't mean to knock it down. But she always ruins everything. Elisha cried, her frustration showing. We worked so hard on it. Gray put a comforting hand on Alicia's shoulder, understanding her feelings. I know you're upset, Elisha. It's normal to feel that way when something we worked on gets ruined. Zahara, accidents happen, but let's try to be more careful next time, okay? Tumango si Zahara, nakayuko at malinaw na nagsisisi sa nangyari. Now, Gray continued, his tone gentle yet encouraging, why don't we take a deep breath and try again? We can build another sandcastle together, even better than the last one. He guided them to collect more sand, emphasizing teamwork and understanding. Slowly, the tension between Elisha and Zahara started to ease as they worked together. Gray encouraged and praised their efforts. As soon as they finished the new sandcastle, smiles had replaced tears, and laughter echoed along the beach. Gray's patience turned a moment of conflict into a lesson in forgiveness and teamwork for the twins. Not bad, naisip ni Gray. Magiging mabuting ama din siguro siya. Ayaw niya ng anak noon pero ngayong, gusto niyang magkaroon ng anak, parang lumakas ang loob niya na magiging mabuting ama din siya dahil sa mga bata na ito. He is already 31 years old, walang masama kung iisipin na niya ang magkaroon ng sarili niyang pamilya. Finally, Elisha nodded. Okay, but I get it first. Zahara hesitated but then nodded too. Fine, but I get it next. Gray smiled, relieved. Deal. Now, let's find something else fun to play with too, okay? Mabuti na lang at madaling makaintindi ang mga ito. Mababait ang mga batang ito pag malaki na ang mga ito katulad niya. Sadyang matigas lang ang ulo ng mga ito ngayon na katulad kay Christel dahil mga bata pa ang mga ito. The twins, satisfied for the moment, nodded and started to explore the rest of the store. Gray followed them, feeling a small sense of achievement. Dealing with their disagreements and finding middle ground was tough, but moments like this motivated him to prove he could be a supportive and patient figure for them. And perhaps, it might also help him to win them and win back Christel's affection. As Elisha and Zahara hurried back to the clubhouse, their laughter echoing through the resort, Gray followed closely behind, watching their playful behavior. Their stubbornness and excitement sometimes caused them to act without thinking. As they turned a corner, both girls tripped and fell to the ground. Gray's heart skipped a beat as he hurried to their side. Are you two okay? He asked, kneeling down beside them. Elisha rubbed her knee, her lower lip trembling. It hurts. Zahara sat her day up, eyes wide with surprise. I didn't mean to fall. Maingat na sinuri ni Gray ang tuhod ni Elisha, tinitingnan kung may sugat o pasa. Let's see if you're okay, aniya ng mahinahon, sinisikap na aliwin ito. Napansin niya na may maliit na gasgas ito sa tuhod. It's okay, Elisha. I'll clean it up later when we get to the clubhouse. Meanwhile, Zahara sniffled, her eyes welling up with tears. I don't like falling down. Gray smiled reassuringly at her. It's okay, Zahara. Sometimes we fall, but we just have to get back up, right? He helped both girls to their feet, brushing the sand off their clothes. Let's walk back slowly, okay? We'll take our time. Together, they made their way back to the clubhouse, with Gray gently holding their hands. He was thankful the fall wasn't serious, but it reminded him of the responsibility he had taken on the care and protection of these lively twins who meant so much to him. Oo, napakahalaga ng dalawang ito sa kanya at hindi niya maintindihan kung bakit ito ang naramdaman niya sa dalawang batang ito. As Gray walked back to the clubhouse with Elisha and Zahara, his emotions were all over the place. The moment when the two both fell had really tested his patience, making him worry and feel frustrated for a bit. But then, seeing how quickly they got up,
brushed themselves off, and found joy in the simplest things made him incredibly happy. Their resilient spirits and genuine laughter warmed his heart, reminding him of the simple pleasures in life. Aminado siya na medyo nahihirapan siya dahil sa katigasan ng ulo ng dalawa at madalas din ang pag-aaway ng mga ito. Pero natutuwa pa rin siya sa mga ito. Gustong-gusto niya ang ginagawa niya. Para sa kanya hindi pa naman ganun kakulit ang dalawa. Nakikinig din ang mga ito sa kanya kaya masayang-masaya siya. Gray sighed and followed them outside. Parang gusto na niyang sumuko at bumawi na lang kay Christelle sa next life niya. Pagod na siya sa paghahabol sa mga ito. Mababait pa ang mga ito kanina pero nang medyo nas-anay na siguro ang mga ito sa kanya, hindi na niya halos makontrol ang mga ito. Panay takbo ang dalawa at hindi na halos nakikinig sa kanya. Pero hindi kaya pa niya. Tibay ng loob at mahabang pasensya ang kailangan niya. "Girls, please be careful," he called out, watching as they climbed the jungle gym and chased each other around. Their stubbornness and boundless energy were exhausting him, but he took a deep breath, reminding himself to stay calm. Maraming pwedeng gawin ng dalawa sa lugar na ito, nilibot ng mga ito ang bawat sulok, sinusubukan ang lahat ng pwedeng gawin ng mga ito sa lugar, tumatawa at sumisigaw sa kasiyahan ang dalawa. Sinubukan ni Gray na manatiling matalas ang kanyang paningin sa dalawang bata, ngunit ang mabilis na pagkilos ng mga ito ay nagpapahirap sa kanya. Just as he began to relax a bit, a loud cry pierced the air. His heart raced as he saw Zahara had slipped and fallen from the monkey bars, clutching her arm and crying in pain. Gray rushed over, his concern evident. "Zahara, are you okay?" he asked, gently examining her arm for any serious injuries. Alicia stood nearby, her eyes wide with worry. "Is she gonna be alright?" she asked, her earlier excitement replaced by concern for her sister. Gray took a deep breath, trying to keep calm. "We need to get her to the clinic," he said, lifting Zahara carefully into his arms. "Alicia, stay close to me." As they headed to the clinic, Gray felt both frustrated and determined. Sobrang nag-alala siya para kay Zahara. Baka napaano ito. Baka tumama ang ulo nito sa kung saan at nagkaroon ito ng blood clot. "Relax Gray, masyado ka ng oa, Zahara is okay. Hindi naman malakas ang impact ng pagkahulog niya at saka wala naman bali sa katawan niya." Ani sa kanya ni Michelle, ito ang doktor ng clinic sa resort. Kaibigan niya ito kaya casual lang ang tawagan nila sa isa't isa. "Do you think she needs to undergo CT scan? Baka tumama ang ulo niya sa kung saan. At nagkaroon ng blood clot. Can you get her blood type para makahanda ako ng blood donor sa kanya kung sakasakali?" Sunod-sunod niyang sabi dito, hindi talaga siya mapakali. Isa pa Gray at sasampalin na kita. Sabi ko, okay lang si Zahara. Sa CT scan naman, wala tayong CT scan dito. Pero pwede mong ipa-CT scan ang bata sa hospital para mapanatag ka dyan, to make sure din na wala ngang internal bleeding si Zahara. Pero sigurado naman akong okay lang talaga siya. Okay, palakad-lakad siya. Pabalik-balik ang tingin niya kay Zahara na nakatulog sa karma, ganun din si Alicia, nakahiga ito sa sofa, at natutulog din. Mukhang pagod na pagod ang mga ito at nakatulog ang mga ito agad. "Fine. I will tell to Christelle na ipa-CT scan naming dalawa ni Zahara." Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. "But, how about blood testing?" Isang frustrated na buntong hininga ang pinakawalan ng doktor. "Fine. Fine Gray, pagbibigyan kita kahit hindi naman kailangan. Pero ang gamit lang natin dito ay home kit blood testing. Wala pa tayong laboratory dito, nasa plano mo pa lang." Anito, may kinuha ito na sa tingin niya gagamitin ito para sa blood testing ni Zahara. Hindi naman ito masakit, parang kagat lang ng langgam, sana lang hindi magising ang bata nito. Ginawa naman nito ang sinabi nito. Lumapit ito sa natutulog na si Zahara para gawin ang blood testing na gamit lang ang home kit blood testing. Lalapit din sana siya sa bata pero napatigil siya nang nakita ng pumasok sa loob ng klinik. "Gray. Sophie, anong ginagawa mo dito?" Kunot noo siya. "Dumaan lang ako. Nakita kita sa labas. Anong ginagawa mo dito?" Kuryoso ito, kitang-kita niya ang pagkaalala sa mga mata nito.
Hindi niya napigilan at ikwento dito ang nangyari kay Zahara. Nag-alala din naman ito sa kalagayan ng bata. Samantala, tuldok, napatigil naman sa akmang pagpasok si Christel sa klinik nang nakita niya sina Gray at Sophie na seryosong nag-uusap. Hindi niya maintindihan pero agad siyang nena sa isipin na baka kaya nahulog ang kapatid niya dahil ang atensyon ni Gray ay nasa kay Sophie at hindi talaga binabantayan nito ng maayos ang mga kapatid niya na tulad ng ipinangako nito sa kanya. Pumayag siya na babantayan muna ni Gray ang mga kapatid niya dahil sa masama talaga ang pakiramdam niya kanina. Sa tuwing uupo siya ay nahihilo siya, wala din naman siyang mapagpilian. Si Gray lang ang pwede niyang pagkatiwalaan para bantayan sandali ang mga kapatid niya. Pero kung alam lang niya na nasa kay Sophie ang atensyon nito. Sana pinilit na lang niya ang sarili at hindi na lang siya nagpahinga pa. Hindi niya agad nasagot ang tawag ni Gray sa kanya dahil sa nakatulog siya. Nang nalaman niya ang nangyari sa kapatid niya ay nagmamadali siyang pumunta dito at ito pa ang maabuti niya. Naiinis talaga siya sa isipin na baka nga dahil kay Sophie kaya hindi nabantayan ng maayos ni Gray ang mga kapatid niya. Sinabi na niya dito kung gaano kakulit ang dalawa. Nagpatuloy siya sa paghakbang. Napatingin naman sa kaya sina Sophie at Gray. Ngumiti si Sophie sa kanya, na sinuklian naman niya, baka isipin pa nito na nagseselos siya kung tatarayan niya ito. Nagpaalam naman ito agad kay Gray. "How's my sister?" Tanong niya kay Gray. "She needs a CT scan?" Ang sagot ni Gray na agad nagpakaba sa kanya ng sobra. Hindi niya lubos akalain na malala pala ang pagkahulog ni Zahara. Ang lakas ng tibok ng puso niya dahil sa matinding pagkaalala sa kapatid. "She's fine ang doktor. Wala naman akong nakitang problema sa bata. Si Gray lang talaga ang hindi mapakali. Sabi niya kailangan daw ng CT scan ng kapatid mo. Kung may CT scan lang kami dito, baka ginawa ko na para matahimik lang siya. Anyway, the blood type of the child is AB." Kunot-noo siyang nakatingin kay Gray. "Sinong child?" "I'm sorry, nag-alala lang ako kay Zahara kaya inalam ko ng blood type niya. Safe naman ang procedure using the home kit blood test." Kinalma niya ang sarili, wala na siyang magagawa. "Is that 100% accurate?" Ang tanong niya sa doktor. "No, home kit blood testing is generally not 100% accurate. While some home testing kits can provide reliable results, they may still have a margin of error." Ang sagot ng doktor. "That's good. Kasi impossible naman na type AB ang kapatid ko when our parents is type A and O." Saka siya napaisip. I mean possible ba na magkaroon ng ganyan? Sa doktor pa rin siya nagtatanong. When parents have blood types O and A, there is a possibility that they could have a child who is blood type AB. However, whether this occurs or not depends on the specific genetic makeup of each parent. It is not assured to happen in every instance because the inheritance of blood types follows genetic rules that involve the combination of genes from both parents. Rare lang talaga, mga 1/1,000,000. May error lang siguro sa nagamit kong blood type testing. Layan ang mas tamang paliwanag kaysa pag-usapan pa natin ang blood combination at mapatrace pa tayo sa bloodline nyo. Pero ang simple combination talaga para magkaroon ng blood type AB ang isang tao is one of the parents is an AB. Rare ang AB sa bansa natin. I am an AB, si Gray na awang labi. Halos kaming lahat na mga Montreal ay AB. Ano ngayon kung AB? Taas kilay niyang sabi kay Gray. Hindi ka naman kano-ano ng mga kapatid ko. Hindi naman sila Montreal. Ang side ni tita ata siya ang kamag-anak namin, hindi ang side ng tito Sancho mo. Anyway ang doktor, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. Nahilo ako kanina pero okay na ako ngayon. I suggest na mag-PT ka agad. Sayang lang naubusan ako ng PT dito. PT? Bakit? Kunot-noo siya. Sa tingin ko kasi buntis ka, nakangiting sabi nito. I think you are pregnant. Ulit pa nito. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig, hindi dahil sa imposibleng mangyari ang sinabi nito kundi dahil sa may biglang pumasok sa isip niya. Pregnant, pregnant, pregnant. Congratulations, you're pregnant. Nanakit ang ulo niya dito. Nasa po niya ang ulo niya. At akmang matutamba siya kung hindi lang siya nahawakan ni Gray, napatingin siya dito. Titig na titig siya dito.
Napailing-iling si Christel, hindi siya dapat mag-isip ng kahit ano na maging dahilan para manakit lang ang ulo niya. Kumalma siya. Umayos siya ng tayo at kumawala siya mula kay Gray. Dahil sa natutulog pa ang mga kapatid niya, napagpasyahan niya na lumabas lang muna para lumanghap ng preskong hangin. Kailangan niya dito. Ayaw niyang mangyari ang nangyari kanina na hinimitay siya. Sunod-sunod ang paglanghap niya ng hininga nang nasa labas na siya ng klinik at ramdam na niya ang preskong hangin. Kailangan talaga niya ito para kalmayin ang sarili niya at hindi mangyari muli ang nangyari kanina na nahimitay siya. Christel. Napalingon siya, sinundan siya ni Gray. Are you okay? Tuluyan siyang napaharap kay Gray. She crossed her arms at taas kilay siyang napatingin dito. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nahulog si Zahara? Dahil ba busy ka kay Sophie kaya hindi mo masyadong nabantayan ang kapatid ko? Hindi niya napigil ang tanong. Huli na para bawiin dahil saka pa lang niya na-realized ang pagkakamali niya. What? Awang labi ito at kunot-noo ito. Parang pinapasok pa lang ng isip nito ang sinabi niya. Teka, alam mo ba kung gaano kakulit ang mga kapatid mo? Madalas silang nag-aaway, nung una nakikinig pa sila sa akin pero kalaunan, nang naging komportable na sila sa akin, napakakulit na nila, hindi na sila nakikinig sa akin. Pagod na ako sa kakahabol sa kanila pero sila, hindi man lamang napapagod. Pakiramdam ko pa nga, mas lalo silang naging energetic. Wala na akong iba ginagawa kundi ang sundan sila. Huminga lang talaga ako sandali, seconds lang siguro, pero narinig ko nang may umiiyak at yung nahulog na si Zahara. Gray ba, hindi mo talaga pwedeng alisin ang paningin at atensyon mo sa kanila kahit isang minuto lang. Mahabang paliwanag nito. Napalunok naman siya at nakaramdam ng guilt dahil sa pinag-iisipan pa niya na hindi binabantayan ng maayos nito ang mga kapatid niya. Dapat nga magpasalamat siya dito dahil sa ginawa nito. Despite their boundless energy and the way they tire me out, I find myself incredibly joyful. This happiness is unlike anything I've experienced before, it's a newfound sense of contentment that fills me with immense joy. I can't quite explain it, but right now, I'm simply overflowing with happiness. Nakangiting sabi nito, hindi maitago ang pagningning ng mga mata nito. Hindi naman niya mapigilan ang mapakunot-noo. Well, talaga nga naman nakakatuwa ang mga kapatid niya. Mahal na mahal nga niya ang mga ito. Iba ang naramdaman niyang pagmamahal sa triplets niyang mga kapatid kumpara sa iba niyang kapatid. At ang ibinigay niyang rason dito ay dahil malaki ang age gap niya sa tatlo at mature na siyang mag-isip. Teka lang si Gray, kunot-noo, saka ngumiti na naman ito. Pilyo ang ngiti nito kaya hindi niya ito nagugustuhan. Nagseselos ka ba kay Sophie? Tanong nito na nagpalaki ng mga mata niya, napanganga din siya. Hinamag niya ang sarili niya. Ang kapal din ng mukha nito para makaisip na nagseselos siya kay Sophie. Me, jealous. Are you crazy, Gray? Why would I be jealous? She defended. She really wasn't jealous. She was just angry because she was worried about her siblings. Humakbang ito palapit sa kanya, gusto niyang umatras para makalayo dito pero para siyang ipinako sa kinatayuan hanggang sa ilang dangkal na lang ang agwat nilang dalawa. Nanlaki ang mga mata niya nang inilapit nito ang mukha sa kanya. Ewan ko, pero ganyan ang hitsura mo pag nagseselos ka. Namamawis ang ilong mo, nakangising sabi nito. Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi siya makakilos? Bakit tila naninigas siya? Hinamag niya ang sarili. Hindi siya dapat magkaganito. Si Gray ito. At kinaiinisan niya ito. Hindi ako nagseselos, nagagalit lang ako, Gray. Fine. I'm sorry. Nagkamali ako. Salamat sa pag-aalaga sa mga kapatid ko. But I'm not jealous, Gray. I have a boyfriend, I love Harvey, and baka magkakaanak na rin kaming dalawa. Hindi niya sinasadya ang huling katagan at nanulas na lang ang mga ito sa labi niya. Nabura ang ngiti nito. Sandali itong hindi makahuma pero inilayo din nito ang mukha sa kanya nang tila nag-sink in na sa isip nito ang sinabi niya. So, bibuntis ka? Tanong nito, napakalungkot ng mga mata nito. Napalunok siya. Ipagpatuloy ba niya ang kasinunggalingan dito o sasabihin niya ang totoo? Inihinto ni Gray ang kotse nang tuluyan na sila nitong naihatid ng mga kapatid niya. Wala naman problema kay Zahara,
hindi naman daw tumama ang ulo nito sa kung ano kaya hindi na nila dinala sa hospital si Zahara. Sa buong biyahe, medyo tahimik lang si Gray, nagsasalita lang ito pag kinakausap ito ng mga kapatid niya. Walang ibang ginawa sina Alicia at Zahara sa buong biyahe kundi ang magkwentuhan sa ginagawa nila habang kasama nila si Gray. Lalabas na sana siya nang napaurong siya, mula sa likuran kasi, isang-isa yamakap ang mga kapatid niya sa leeg ni Gray at hinalikan pa ng mga ito ang pisngi ni Gray. "We love you, old man." Ano raw? At ano itong naramdaman niya? May sakit siyang naramdaman. Sakit na hindi niya maintindihan. Sakit na estranghero sa kanya. At nag-init ang bawat sulok ng mga mata niya. Naninikip ang dibdib niya. Hindi niya naramdaman ang damdamin ito nung ginawa ito ng mga kapatid niya kay Harvey. Dahil ba iba ang sinasabi ng mga kapatid niya kay Gray sa sinasabi ng mga ito kay Harvey? Si Gray lang ang tanging lalaki na sinabihan ng mga ito na love ng mga ito. Hindi niya narinig ang mga katagan ito mula sa labi ng dalawa kahit pa sa ama nila. Napatingin siya kay Gray, tulad niya parang naninigas din ito. Halatang gulat na gulat ito sa ginawa ng dalawa. Kanina lang, inis na inis ang mga ito kay Gray, pero ngayon, love na ng mga ito ang lalaki. Kitang-kita niya ang pamamasa ng mga mata ni Gray at mas lalong nanikip ang dibdib niya. I love you too, Alicia and Zahara. Parang pinigilan ni Gray ang tuluyang pagtulo ng luha nito pero ramdam niyang tulad niya ay namimigat din ang dibdib niya. "What happened to you? Kanina ko pa napapansin may gusto kang itanong sa akin." Puna ni Summer sa kanya. Nasa study room sila, kasalukuyan itong nagbabasa ng mga dokumento habang palakad-lakad naman siya sa harapan nito. Summer lumanghap muna siya ng hangin. "Nabuntis ba ako noon?" Diretsyong tanong niya sa pinsan. Binitawan nito ang hawak na dokumento at napatitig ito sa kanya. "Bakit mo naman naitanong? Parang may mga naalala kasi ako na related sa kay Gray," humugot siya ng hininga. "Whenever I recall anything related to him, I immediately push it out of my mind because it only ends up giving me a headache." "No, you're not pregnant, Christel. Wala kang sinabi sa akin na buntis ka. When you meet an accident, 2 months na kayong hiwalay ni Gray. Impossible naman na hindi mo nakwento sa akin ang tungkol sa pagbubuntis mo. We always share each other's secret noon. Nung pumunta kami doon para bisitahin ka, walang sinabi ang mommy mo tungkol sa pagbubuntis mo. And you're not pregnant every time I am visiting you. Ang mommy mo ang unting-unti lumalaki ang tiyan. At nung nakatira na ako doon sa UK, hindi ka nanganak, Christel. So, you're not pregnant, sa nalalaman ko. I don't know if you were actually pregnant and just had a miscarriage when you had that accident." Mahabang paliwanag nito sa kanya. "I'm sorry but I think, ang mommy mo lang ang makakasagot sa tanong na yan, Christel. Hindi din kasi pumapasok sa isip namin na baka buntis ka kaya hindi namin naitanong sa mommy mo ang tungkol dyan." Bumantong hininga siya. Wala siyang choice kundi ang magtanong sa ina niya. Her mother doesn't want them to talk about the past, especially the accident that happened to her. For her mother, that's no longer important, what matters is that she survived. She decided to move on with her life and doesn't pay attention to her life before the accident. Besides, she feels like she hasn't forgotten anything. She remembers everything. It's okay. Salamat, aalis na sana siya pero napatigil siya nang nagsalita si Summer. "Christel, if you're ready to remember everything, may kakilala akong isang doktor na pwedeng tumulong sa'yo. Sa ganito kasi, minsan kailangan mo ang tulong ng isang professional, to guide you in recalling something. You remember something, it means, there is a chance that you can still recall those memories that you forget. Tell me if you're ready." Ngumiti din si Summer sa kanya kalaunan. "Sa tingin mo ba masasaktan ako sa mga malalaman ko?" Tanong niya dito. "Yes. It's too painful. You're lucky dahil hindi mo naalala ang mga pangyayari na sumusugat sa puso mo. Minsan, hindi ko mapigilan hilingin na sana nakalimot na rin ako katulad mo. But it is still your decision. At tutulungan kita kung gusto mong maalala ang mga iyon. Maalala ang mga iyon." Isang ngiti lang ang sinagot niya sa pinsan. "I've always felt a special connection to Alicia and Zahara. Every time they smile or hold my hand,
My heart fills with a protectiveness and warmth that's more than just caring for them as Christel's sisters. When Alicia sits in my lap or Zahara laughs at my jokes, I feel like I truly belong. I'm amazed at how easily they've become the center of my world. Watching them sleep, I feel a deep joy and a need to protect and love them. I can't explain these feelings, thinking it's just because we spend so much time together. But sometimes, I wonder if there's more to it, a hidden truth I haven't discovered yet. Ewan ko kung bakit nag-isip ako ng ganito. Pakiramdam ko anak ko silang dalawa. Pero napaka-impossible naman. Nung hinuberan ko si Christel, wala akong nakita na kahit anong palatandaan na nanganak siya. She's been in a coma for months. Kung buntis siya nung natutulog siya, tulog siya na nanganak, dapat may makita akong cesarean mark sa kanya pero wala akong nakita. Hindi mapigilan sunod-sunod na sabi ni Gray, palakad-lakad siya sa loob ng opisina niya. Nakasunod naman ang tingin ng pinsan niyang si Savvy sa kanya. Halos mahihilo na ito sa kanya. Okay bro si Savvy, tumayo ito. I understand what you felt, parang nakaramdam ka ng fatherly love kina Alicia at Zahara. Dahil ganyan din ang naramdaman ko kay Bea. Fine. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo para matahimik ka na. Totoo. Anong totoo? I don't know if you got her pregnant and had a miscarriage after the accident. But Christel wasn't pregnant while she was in a coma. Even though I only visited her twice, I'm sure she wasn't pregnant. Her mother was the one who was pregnant and gave birth to the triplets, Alicia, Zahara, and a boy named Ewan. Come on, bro, Christel's siblings aren't your children. I know they are lovable, which is why you're being like this. Ang sabi ni Savvy sa kanya, yang nangyari sa'yo ngayon, it's a sign na gusto mo nang magkaroon ng anak. I think it's time for you to find a woman na seseryosuhin mo to settle down. Si Christel ang gusto ko at she doesn't love you anymore at ikakasal na siya sa iba. Pinakawalan ka niya noon dahil sa pag-aakalang nabuntis mo si Sophie, hindi mo itinama ang maling akala niya. Ngayon, hayaan mo na siyang maging masaya sa iba. And move on. Hindi na siya nagkomento sa sinabi ng pinsan. Hindi niya alam kung paano nasabi nito ang ganito. Pareho lang naman sila ng pinagdaanan nito. Pareho silang nanunuyo ng dating asawa. Kung kaya nitong magparaya, pues siya hindi niya mahanap sa sarili niya na hayaan na lang si Christel kay Harvey kahit pa sa katotohanan na buntis ito at si Harvey ang ama. Anyway, saan na yung hinihingi kong blueprint sa'yo? Tanong nito, saka lang niya naalala ang ipinunta ng pinsan niya dito. Kinuha niya ang hinahanap nito. Tinignan nito sandali, nag-usap muna sila tungkol dito. Nagpaalaam din naman ito agad pagkatapos nilang magkausap. Nang nakaalis na si Savvy, naghanda naman siya dahil plano niyang puntahan si Ayana at ang anak nito sa hospital. Totoong bumabawi siya dito dahil sa kasalanan niya dito noon. Binaybay ngayon ni Christel ang pasilyo papunta sa hospital room ng anak ni Harvey. May binisita siyang kaibigan na naka-confine dito sa hospital kaya napagpasyahan niyang bisitahin na rin ang anak ni Harvey. Ilang araw na rin mula nung huli niyang binisita ang bata. Ang sabi ni Harvey sa kanya, ilang araw mula ngayon, tuluyan na itong aalis kasama sina Ayana at Hendrex papunta sa ibang bansa para sa operasyon ni Hendrex. Aminado siya na medyo nabahala siya, nagseselos siya kay Ayana pero pilit niyang binabaliwala ang emosyon na ito. Hindi makakatulong sa kanilang dalawa ni Harvey kung magpapatalo siya sa pagseselos niya. Naniniwala at nagtitiwala naman siya sa nobyo niya. Napatigil siya sa paghakbang nang nakita niya sina Harvey at Ayana, magkaharap ang dalawa, nag-uusap ang mga ito na para bang may pinagtatalunan ang mga ito. Hindi nga lang niya narinig ang pinag-uusapan ng mga ito dahil sa mahina ang boses ng mga ito. Pero nahahalata niya sa ekspresyon ng mukha ng mga ito na parang nagtatalo ang mga ito. She chose to distance herself for now. It wouldn't be good to listen in on their conversation, even if she was curious about what the two were arguing about. After a while, Ayana turned as if she was about to leave, so she decided to continue walking. Pero natigil sa ere ang akmang paghakbang niya nang hinawakan ni Harvey si Ayana. He grabbed her and in seconds, he already pinned her against the wall.
At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang hinalikan ni Harvey si Ayanna sa labi. Tila naninigas siya ng pilit na nag-sink in sa utak niya ang nakitang kataksilan ng nobyo. Nanghihina siya, para siyang nanginig, nangagatog ang tuhod niya na parang matutamba na siya. Parang tinusok ang puso niya ng libo-libong aspirin, nasasaktan siya sa nakita niya. Akmang matutamba siya pero may humawak sa kanya kaya hindi siya tuluyang bumagsak sa sahig. Napaangat siya ng mukha sa kung sino ang gumawa nito sa kanya at si Gray ang sumalubong sa paningin niya. Nakaigting ang panga nito habang nakatingin ito kina Harvey at Ayanna. Lamatay naman ang pagkaalala at sakit sa mga mata nito habang nakatingin ito sa akin. Christel, please. Napatigil siya sa paghakbang nang nahawakan ni Gray ang kamay niya. Her eyes squinted as she turned to look at him. His gaze was pleading with her. Nasa labas na sila ng hospital at plano na sana niyang pumara ng taxi para makauwi na siya. What do you want? Pabayaan mo na ako. She struggled hard to keep her tears from falling. She doesn't want him to see her crying over the fact that Harvey betrayed her. She doesn't want him to see her in tears. I know you're hurt, Christel. I'm here for you. You can cry on my shoulder. I'm ready to listen to you. At ano ang gusto mong sabihin ko sa'yo? Natama ka. Natama ka dahil masasaktan lang ako. Nasasaktan lang pala ako ni Harvey. Na hindi ako totoong mahal ni Harvey. Na ikaw ang tama at sana nakinig na lang ako sa'yo. Hindi na niya napigilan at tuluyang namasa ang mga mata niya. Para siyang binato ng malaking bato sa sakit na naramdaman niya. Ngayon na nasabi ko na sa'yo ang gusto mong marinig, masaya ka na. Masaya ka na dahil tama ka. Masaya ka na dahil nakita mo akong nasasaktan. Pinahid niya ang luha niya gamit ang palad niya bago pa tuluyang maglaglagan ang mga ito. Hindi ako masaya, Christel. Hindi ako masaya na nasasaktan ka. That's the very thing I've been trying to avoid, ang mas lalo kang masaktan. Pagak siyang natawa sa sinabi nito. Come on Gray, huwag ka nang magkunwari, ito naman talaga ang gusto mo sa simula pa lang, di ba? Ang makita ko ang kataksilan ni Harvey sa akin, para magkasiraan kaming dalawa at magkahiwalay kami. Kaya hindi mo kailangan magkunwari na concern ka sa akin, na naramdaman mo yung sakit na naramdaman ko ngayon dahil sa totoo lang hindi mo naramdaman, Gray. Napataas na ang boses niya, pero kinalma din naman niya agad ang sarili. This is what you want from the start kaya magdiwang ka na. Tinampol niya ang kamay nito na nakahawak sa kanya. Tuluyan na sana niyang iwan ito pero bigla siyang ikinulong ng mga braso nito. Nagpupumiglas siya pero hindi siya makawala mula sa malalaki at malalakas na braso nito. Mahigpit din ang pagkakayakap nito sa kanya. Ano ba, Gray? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Gray. Ano ba? Pag-alit na sabi niya dito. Please Christel please. Bumalik ka na sa akin. Ako na lang ang mamahalin mo muli. Ako na lang. Sa akin ka na lang muli, nakikiusap ang tining nito sa kanya. Namumula at namamasa ang mga mata nito. Let me heal the wound that Harvey caused in your heart. Give me a second chance to love you, Christel. She struggles to articulate the depth of her emotions. It's not just the hurt from Harvey's betrayal that weighs on her heart, but also the pain caused by him. The intensity of this anguish overwhelms her, like she's being pulled into a sea of sorrow that she fears she can't navigate. Nangungusap ang mga mata nito sa kanya. It's as if a part of her wants to seek solace in his arms, but another part warns her that she might get hurt even more. Kaya hinawakan niya ang braso nito at ginawa niya ang lahat para makawala lang siya mula dito. No, I don't want to come back to you, Gray. There's a reason why I forgot about you, Gray. There's a reason why out of everyone, you're the only one I can't remember. Yes, I'm hurting now, I'm hurting because of Harvey's betrayal. But there's a warning inside me that I'll hurt even more if I let you back into my life. That's why I don't want it, Gray. I don't want you anymore. Please leave me alone. I don't want to love you again. Naiiling niyang sabi. Tuluyan na siyang nakawala mula dito. Hihiwalayan ko si Harvey pero hindi dahil sa gusto kong bumalik sa'yo kundi dahil ayaw ko sa taong cheater. Ayaw kong gawin tanga ang sarili ko.
Aalis na sana siya muli nang pinigilan na naman siya nito. Christel, Gray, hindi mo ba nakikita na nasasaktan ako? Nasasaktan ako dahil sa ginawa ni Harvey sa akin. Please pabayaan mo ako. Huwag mo nang dagdagan ang bigat na dinadala ng puso ko sa sandaling ito. Nakikiusap ang titig niya dito, tila napaurong naman ito at napagtanto nito ang pagkakamali nito. Nilampasan niya ito. Sakto naman at may dumaan taxi, pinara niya ito. Huminto ito at agad siyang sumakay dito. Nang nasa loob na siya ng taxi, tuluyang bumagsak ang luha niya. Her love for Harvey is genuine, and the pain she endured from his betrayal was profound. Compounding her distress was Gray's disruption in her life, adding further weight to her emotional turmoil. Hindi niya maintindihan kung bakit naging ganito. Ang tahimik lang naman ang buhay niya doon sa UK pero bakit ngayon biglang gamulo? Parang pinagsisihan niya tuloy kung bakit pa siya pumunta dito sa Pilipinas. Tahimik sana ang buhay at isip niya hanggang ngayon. Christel lifted the glass and downed the tequila in one gulp, embracing the burn as it traveled from her throat to her stomach. Her face contorted slightly with the sensation of warmth spreading through her body. Afterward, she swiftly poured herself another drink, filling her glass once more. Christel, Gray hissed at her. Hindi niya ito pinansin. Uminom siya muli at inubos niya ang nasa loob ng baso. Masyado siyang nasaktan kaya hindi niya mapigilan ang pumunta sa isang bar, gusto niyang makalimot kahit ngayon gabi lang. Hindi niya mapigilan ang maglasing. Hindi siya pwedeng mag-iyak sa loob ng kwarto niya dahil mahahalata siya ng mga kapatid niya. Kaya nang nakatulog na ang mga ito ay umalis siya para lang sana kalmein ang sarili niya mula sa sakit na naramdaman niya pero sa bar siya dinala ng mga paa niya. Natagpuan na lang niya ang pumasok sa loob at naglinom na siya ng alak. Biglang dumating na lang si Gray at hindi na siya iniwan nito kahit pa kanina pa niya ito pinapalayas hanggang sa napagod na lang siya. Hinayaan na lang niya ito at napagpasyahan niya na wag na itong pansinin. Uminom na naman siya saka inilapat ang noo sa bote ng alak na hawak habang isip ay bumabalik sa nakita niya kanina na paghalik ni Harvey kay Ayana. Buong akala niya hindi siya magawang saktan ni Harvey. Nagtiwala siya kay Harvey, hindi niya lubos akalain na magawa siyang lokohin nito. For her, Harvey is the kind of almost perfect boyfriend, nirespeto siya nito. He didn't do things that make her mad at him. She thought their relationship was perfect kaya masyado siyang nasaktan. Nanghihinayang siya sa magandang samahan nilang dalawa ni Harvey. Later, her teary eyes stared at Gray. Sabihin mo sa akin, Gray. Tutal ikaw naman ang unang nanakit sa akin kahit hindi kita maalala. Hindi ba ako karapat-dapat na mahalin? Hindi mo ako minahal kaya nagkahiwalay tayo noon. Ngayon, nagawa akong saktan ni Harvey. Napatanong ako, ang sakit na naramdaman ko ngayon ay katulad lang din ba ng naramdaman ko noon sa'yo? Bakit pakiramdam ko, walang lalaki na totoong magmamahal sa akin? Magkatulad lang kayong dalawa ni Harvey. Hindi niya mapigilan sabi dito. Hindi niya pinansin ang emosyon na nakikita niya sa mga mata nito. Linam sana siya muli ng alak nang pinigilan nito ang kamay niya. Stop that, Christel. Tila galit na ito. Makakasama na yang sa ipinagbubuntis mo, Christel. Please, tumigil ka na. Napatawa siya sa sinabi nito. Lasing na talaga siya kaya tawang-tawa na siya na parang baliw. Buntis. Tumawa siya muli. Hindi ako makapaniwala na naniniwala ka talaga na buntis ako, Gray. Akala mo ikaw lang ang marunong manloko sa ating dalawa. Kumusta ang pakiramdam na nagawa din kitang lokohin? Tumawa siya muli, while waving the bottle of his front. Plano niyang uminom muli na diretso sa bote pero hinawakan nito ang kamay niya. Kaya napigilan siya nito sa akmang pag-inom niya. Ano ba? Tandang padamdam panipik. Bulyo niya dito. Nanlilisik ang mga mata niya dito. Alam mo ba, pakiramdam ko ikaw talaga ang dahilan kaya lagi na lang akong nasasaktan. Siguro, isinumpa mo ako. Umamin ka, isinumpa mo ako, di ba? Lasing niyang pagkakasabi. Talagang walang hiya ka, Gray. Ayaw na kitang maalala. Ayaw ko sa'yo, Gray. Hindi ito tumugon sa sinabi niya. Inis na inis siya dahil inagaw nito mula sa kanya ang alak na hawak niya. Tumayo ito at mabilis siyang binuhat nito. Mariin siyang napapikit nang umikot ang paningin niya. Ibaba mo ako, Gray.
Aniya, habang nakapikit pa rin ang mga mata. Pero hindi ito nakinig sa kanya. Hanggang sa nagawa siyang ipasok nito sa loob ng kotse nito pero wala na siyang lakas pa dahil hilong-hilo na siya.